Sa pagpapatuloy ng ating kwento, inanunsyo ng host na maaari nang simulan ang bidding para sa God-slaying sword. Ngunit sa sandaling iyon, katahimikan lamang ang naging tugon ng buong auction hall. Lubos na nagulat ang host na nagmula sa Golden Lion Clan. Batid niyang maraming miyembro ng kanilang angkan ang naruroon, ngunit walang ni isa ang naglakas loob na magbid. Naunawaan ni Tang ang dahilan, normal lamang na walang gustong kumuha ng espada. Sinumang makakakuha nito ay tiyak na makakaharap ang isang 11th rank Demon King, at sa loob ng 10 taon, halos imposible itong mapabagsak. Hindi matanggap ng host na mapupunta ang God-slaying sword sa mga tagalabas, kaya't binalak niyang siya na mismo ang magbid. Ngunit bago pa niya magawa iyon, may isang silid ang biglang nagbigay ng bid. Sandaling natuwa ang host, ngunit agad siyang napakunot-noo. Ang bidder number 336 ay hindi kabilang sa Golden Lion Clan. Samantala, napangiti si Tang. Napakamura ng sandata, isang elemental coin lamang ang panimulang presyo. Kahit hindi niya ito magagamit, maaari niya itong ibigay sa Liger Sword Saint. At dahil sa dalisay na first level bloodline ng Liger Sword Saint, hindi imposible na mapabagsak nito ang kalaban sa loob ng 10 taon. Biglang tumawag si Mayor Zhang at tinanong si Tang kung nawawala na ba siya sa katinuan. Ipinaliwanag ng mayor na tanging mga miyembro lamang ng Lion at Tiger clans ang may karapatang magbid sa item at maaaring malagay sa panganib ang kanilang sitwasyon dahil sa kanyang ginawa. Kalmadong sinagot ni Tang ang mayor at sinabing may plano siya. Tumigil na si Mayor Zhang sa pagtutol, ngunit pinaalalahanan niya si Tang na ang taong tumulong sa kanila upang makapasok sa auction ay isang mahalagang secret agent ng organisasyon, at anumang investigasyon rito ay maaaring magdala ng malaking panganib. Muling tiniyak ni Tang na kontrolado niya ang sitwasyon. Dahil wala nang ibang nagbid, inanunsyo ng host na ang God-slaying sword ay mapupunta sa bidder number 336. Ngunit may kondisyon, kailangang magtungo ang bidder sa Golden Lion Headquarters sa loob ng 7 araw upang sumailalim sa identity test. Kapag nakapasa, saka lamang tuluyang mapapasa kanya ang espada. Para kay Tang, sapat na ang 7 araw. Kapag nakabalik siya sa Kerry City, isasama niya ang Liger Sword Saint. Ang mga sumunod na item ay hindi na niya pinansin. Limitado ang kanyang pondo, at ang tunay niyang prioridad ay ang mga blood essence na makatutulong sa kanyang grupo sa pag-breakthrough. Hanggang sa dumating ang hapon, at sa wakas ay lumabas ang item na hinihintay niya. Isang babaeng may asul na buhok ang naging bagong host. Inanunsyo niyang ang mga item ngayong hapon ay mas mahalaga kaysa sa mga iniharap kaninang umaga. Ang unang ipinakita, 10 Golden Wing Blood Essence. Agad na natuwa si Tang. Para ito kay Cheng. Mabilis niyang ipinaalam kay Mayor Zhang na kailangan nilang makuha ang item, at agad itong pumayag. Ang panimulang presyo, 300 elemental coins. Nasa 8th rank ang kasalukuyang cultivation ni Cheng. Kung makukuha niya ang mga blood essence na ito, malilinis at lalakas ang kanyang bloodline. Nagbid si Tang ng 400 elemental coins. Sunod-sunod ang mga bid. Itinaas ni Tang sa 1,000 elemental coins. Masiglang nagtanong ang host kung may magbibigay pa ng mas mataas. Sandaling natahimik ang lahat, hanggang sa may nagbid ng 1,010 elemental coins. Walang pag-aatubili, itinaas ni Tang ang bid sa 1,100 elemental coins. Nang makita ng iba ang kanyang determinasyon, wala na ang naglakas loob na sumabay. Sa huli, napanalunan ni Tang ang Golden Wing Blood Essence. Mula sa 3,000 elemental coins, 1,879 na lamang ang natira. Marami pang item ang sumunod, ngunit wala ni isa ang kanyang kinailangan. Hanggang sa dumating ang huling 3 item ng auction. Maingat na dinala ng isang halimaw sa gitna ng entablado ang unang item. Sa sandaling iyon, nawala ang itim at pulang aura na bumabalot sa venue. Ramdam ni Tang na power of luck ang inilalabas ng bagay. Ipinaliwanag ng host na ang nasa harap nila ay isang kwintas na binubuo ng Stones of Luck. Ang pinakamalaking hiyas nito ay pinangalanan mismo ng Heavenly Fox Great Demon Emperor, ang Stone of Blessing. Nanlaki ang mata ni Tang. Ang amoy ng item ay kapareho ng Golden Lotus Seed sa Hell Garden. Ipinaliwanag pa ng host ang epekto nito. Kapag ang isang nilalang ay nag-breakthrough patungong God level, haharap ito sa Heavenly Tribulation, at kapag nabigo, tiyak ang kamatayan.
Ngunit kung hawak ang Stone of Blessing, kahit mabigo ang tribulation, mananatiling ligtas ang buhay. Nanginig ang katawan ni Tang. Napakalakas ng kakayahan ng kwintas. Ang sinumang makakakuha nito ay may napakalaking bentahe sa pag-breakthrough. Malakas na inanunsyo ng host ang starting price, 3,000 elemental coins. Ngunit sa sandaling iyon, natahimik si Tang. Wala na siyang sapat na elemental coins. Patuloy na tumaas ang presyo ng kwintas, at napansin ni Tang na 2 boses na lamang ang aktibong nagbibid. Dahil dito, agad niyang ipinagpalagay na ang 2 iyon ay mga Emperor-level powerhouse. Hindi na siya nagtaka kung bakit napunta sa auction ang isang bagay na may ganoong halaga. Malamang ay parehong nais ang kayamanang iyon ng 2 nilalang, at dahil hindi makapagpasya ang Heavenly Fox Great Demon Emperor kung kanino ito ipagkakaloob, napagdesisyonan nitong isama na lamang sa auction. Kapwa walang balak umatras ang 2 bidder. Ramdam ni Tang ang paglala ng tensyon habang patuloy na tumataas ang kanilang mga bid. Sa gitna ng kanilang tunggalian, inakala niyang mauuwi ito sa isang direktang labanan, subalit batid din niyang hindi yun pahihintulutan ng auction house. Bigla namang may isang mabigat at nakakakilabot na presensya ang nagpahayag ng bid na 50,000 elemental coins, kasabay ng isang malinaw na babala sa sinumang magtangkang taasan pa ang halaga. Agad nakilala ni Tang ang boses, ito ay nagmula sa Crystal Great Demon Emperor. Hindi niya maiwasang maalala si Jingjing, at napansin niyang nananatili itong tulog kahit naruroon ang naturang Emperor. Walang sino man ang naglakas loob na makipagsabayan pa. Mula sa kinaroroonan ng Crystal Great Demon Emperor ay muling lumaganap ang isang mabigat na aura, at kasabay nito ay nagkaroon ng kakaibang reaksyon ang kwintas. Sa isang iglap, kapwa naglaho ang kwintas at ang presensya ng Crystal Great Demon Emperor. Nakahinga ng maluwag si Tang, sapagkat tiyak na magiging komplikado kung siya ay napansin nito. Agad namang binati ng host ang Crystal Great Demon Emperor sa pagkapanalo at ipinagpatuloy ang auction sa susunod na item. Ipinaliwanag niyang ang bagong iprinisintang bagay ay nagmula sa Heavenly Young Heavenly Spirit Emperor, isang espesyal na petal mula sa Fiery Sunflower. Batid ni Tang na ang Emperor na iyon ang pinakamakapangyarihan sa hanay ng mga Spirit Emperor, at ang petal ay itinuturing na first-level bloodline treasure ng Spirit Clan. Gayunpaman, malinaw sa kanya na hindi niya ito makukuha dahil sa napakataas na halaga nito. Nagsimula ang bidding sa 10,000 elemental coins, at sa loob lamang ng ilang sandali ay umabot agad sa 15,000. Muling ang 2 Emperor mula kanina ang nangunguna sa tunggalian, ngunit di nagtagal ay may 2 pang bagong boses na sumali. Lalong nabigla si Tang nang mapagtantong higit sa 4 na Emperor ang kasalukuyang naglalaban para sa iisang item. Umabot ang isa sa kanila sa bid na 100,000 elemental coins, at sa puntong iyon ay malinaw na naging pagpapalakas na lamang ng impluensya at kapangyarihan ang nagaganap. Maging ang host ay hindi na itago ang kanyang pagkabigla. Sa kasagsagan ng kaguluhan, isang mas makapangyarihang presensya ang biglang bumalot sa buong venue. Ang aura nito ay sapat upang patahimikin ang lahat ng Emperor sa isang iglap. Naramdaman iyon ni Tang, at kasabay nito ay nagising si Jingjing at bahagyang gumalaw. Isang banayad na puting liwanag ang pumulibot sa kanya, at agad na nawala ang bigat na kanina'y dumadagok sa dibdib ni Tang. Agad niyang napagtanto na ang huling presensyang iyon ay ang Heavenly Fox Great Demon Emperor, ang tagapamahala ng Grand Auction. Bagamat hindi ito ang may pinakamataas na cultivation sa hanay ng mga Emperor, ito ang may pinakamalakas na impluensya sa Ancestral Court. Matapos pahupain ang tensyon, ipinaalam nito na magpapatuloy ang auction, subalit simula sa sandaling iyon ay hindi na pahihintulutan ang mga Emperor na makibahagi sa bidding. Magalang na yumuko ang host bilang tugon at opisyal na ipinahayag ang pagkapanalo ng Earthly Yin Emperor sa Fiery Sunflower Petal. Pagkatapos nito ay masigla niyang inanunsyo ang pagpapatuloy ng auction. Unti-unting nawala ang presensya ng lahat ng Emperor, at napagtanto ni Tang na ang matinding kabog ng kanyang dibdib kanina ay dulot ng Divine Consciousness scan ng Heavenly Fox Great Demon Emperor. Sa kabutihang palad, naprotektahan siya ni Jingjing mula sa kapangyarihang iyon. Dumating ang huling item ng araw, at maingat itong dinala sa gitna ng entablado. Ipinaliwanag ng host na ang bagay ay sinuri at pinagbotohan ng mga master, at napagdesisyonang iuri bilang isang divine tool.
Nabuhayan ng loob si Tang, puno ng pananabik at pag-uusisa, kahit batid niyang malamang ay hindi niya kakayanin ang presyo nito. Ipinahayag ng host na ang item ay itinuturing na isang obra maestra, higit na maunlad kaysa sa karamihan ng mga likhang nasa kasalukuyang panahon. Sa wakas, inalis nito ang telang pangtakip, at sa sandaling iyon ay hindi napigilan ni Tang ang kanyang pagkabigla at pagkadismaya. Ang huling item sa auction ay ang array disc na siya mismo ang gumawa. Ipinaliwanag ng host na batid niyang hindi na bago sa mga naruroon ang konsepto ng array disc, subalit ang hawak niya ngayon ay higit na mas komplikado kaysa sa anumang naipakita noon. Idinagdag pa niya na kahit ang divine consciousness ng isang God King level powerhouse ay hindi kayang tumagos sa istruktura nito, sapagkat taglay ng array disc ang kakayahang mag-self-destruct kapag ito ay masyadong sinuri. Masigla niyang ipinahayag na ipapakita niya ang tunay na kakayahan ng disc. Kumuha siya ng isang hibla ng buhok mula sa kanyang buntot at ipinaalala sa lahat ang kilalang kakayahan ng Blue Fox Clan, ang Tail Needle. Ginamit niya ang kanyang likas na abilidad kasabay ng pag-activate ng array disc, at sa isang iglap ay napigil ang galaw ng Tail Needle sa pamamagitan ng kapangyarihan ng time change na nakapaloob sa disc. Ipinaliwanag ng host na ang array disc na iyon ay nagbibigay daan sa gumagamit nito na magamit ang kakayahan ng Time Crocodile Clan. Ayon sa kanya, tinanong na nila ang mismong Time Crocodile Clan kung sa kanila nagmula ang disc, subalit mariin itong itinanggi. Tahimik na napabuntong hininga si Tang habang pinagmamasdan ang eksena. Ilang sandali pa, inanunsyo ng host na ang starting price ng array disc ay 3,000 elemental coins. Sunod-sunod ang mga bid, at hindi maitago ni Tang ang kanyang pagkabigla sa bilis ng pagtaas ng halaga. Habang nagpapatuloy ang bidding, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mayor Zhang, na puno ng kasiyahan sapagkat malinaw na malaki ang kikitain nila mula sa item na iyon. Hindi tumigil ang bidding hanggang sa umabot sa 36,000 elemental coins. Sa puntong iyon ay hindi na kinaya ng ibang bidders ang presyo, kaya nanatili roon ang huling halaga. Hindi na itago ni Tang ang kanyang tuwa, kahit bawasan pa ito ng buwis, humigit kumulang 30,000 elemental coins pa rin ang mapupunta sa kanila. Ang array disc na likha ni Tang ay napunta kay Fei Bayan, ang pangulo ng Tiantong Chamber of Commerce. Bagamat siya ang nakakuha ng item, hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya sa laki ng halagang nagamit. Napilitan lamang siyang bilhin ang disc matapos matuklasan na ito ay nagmula sa Lingxi Chamber of Commerce. Upang malaman ang lihim nito at magsagawa ng sariling pananaliksik, humingi siya ng pahintulot sa kanyang mga superior na bilhin ang item anuman ang maging kapalit. Sa gayon, nagtapos ang unang araw ng auction. Hindi agad umalis sina Tang at Mayor Zhang, sapagkat napagpasyahan nilang manatili at magpalipos ng gabi sa loob mismo ng venue. Sa madilim na silid, naalala ni Tang si Mei, at hindi niya maiwasang magtaka kung patuloy pa rin ba siyang hinihintay nito. Sabik na sabik siyang makita si Mei, subalit batid niyang hindi pa iyon maaari sa ngayon. Samantala, sa Carry City, bumalik si Mei sa kanilang tindahan matapos maglibot buong araw. Tinanong siya ng kanyang ina tungkol sa kanyang pag-alis, at ipinaalam ni Mei na hindi niya nakita ang taong kanyang hinahanap. Inusisa ng kanyang ina kung si Shira ba ang tinutukoy niya, ngunit ipinaliwanag ni Mei na hindi lamang iyon, maging si Tang ay hindi rin niya nakita. Nakiusap si Mei sa kanyang ina na magtanong kay Mayor Zhang tungkol sa kinaroroonan ni Tang, subalit ipinaalam ng kanyang ina na bumalik na si Mayor Zhang sa headquarters at wala siyang ideya kung kailan ito muling babalik sa Carry City. Napunta ang usapan sa kalagayan ng City Lord, at malungkot na ipinaalam ni Mei na malubha ang mga pinsalang tinamo nito at halos wala ng lunas. Nakaramdam ng awa ang kanyang ina, lalo na nang marinig na bagamat hindi tao ang City Lord, naging mabuti ang pakikitungo nito kay Mei mula pa noong bata siya. Ito rin ang nagturo sa kanya ng maraming bagay at patuloy na sumuporta sa kanyang pag-akyat sa trono kahit batid ang kanilang mga plano. Nagkaroon ng pag-aalinlangan si Mei at ipinahayag ang kanyang tanong tungkol sa tunay na damdamin ng City Lord para sa kanyang ina. Hindi naging tiyak ang sagot ng kanyang ina. Binanggit ni Mei na iilang taon na lamang ang nalalabi sa buhay ng City Lord at inusisa kung nais ba itong makita ng kanyang ina. Pinayuhan siya ng ina na huwag basta maniwala sa mga sinasabi ng City Lord, sapagkat ayon sa kanya, kumikilos lamang ito batay sa sariling layunin.
Tungkol naman sa kung tunay nga ba ang pagmamahal nito, hindi na niya iyon tinapos at piniling huwag na munang pag-usapan. Bilang panghuli, tiniyak ng kanyang ina na tutulungan siyang magtanong kinabukasan tungkol sa kinaroroonan ni Tang. Yinakap ni Mei ang kanyang ina upang pagaanan ang loob nito. Ngunit sa gitna ng kanilang tahimik na sandali, biglang nakaramdam ang ina ni Mei ng isang kakaibang presensya sa kanilang paligid. Agad na nagbago ang ekspresyon ng ina ni Mei nang tuluyang maramdaman ang presensya at mariing inutusan ang nagtatago na magpakita. Hindi na nagtagal at lumitaw si Lin Zimo mula sa dilim. Walang pag-aalinlangang tinanong siya ng ina ni Mei kung ano ang pakay niya roon. Ipinaalam ni Lin Zimo na dumaan lamang siya upang makita siya, at idinagdag na marami pa siyang kailangang asikasuhin sa Ancestral Court. Gayunpaman, malinaw ang kanyang intensyon na babalik siya upang kunin siya sa hinaharap. Hindi ito tinanggap ng ina ni Mei at ipinahayag na kung nais ni Lin Zimo na makuha siya, kailangan muna niyang wakasan ang kanyang buhay. Dahil dito ay sumiklab ang galit ni Lin Zimo. Ipinahayag niyang tila hindi pa rin ito kayang iwan ang City Lord, kahit pabatid nitong malubha na ang pinsalang tinamo nito sa kanilang huling labanan at hindi na ito magtatagal ng lampas sa 3 taon. Natahimik ang ina ni Mei sa impormasyong iyon, at kasabay nito ay bahagyang humyupa ang galit ni Lin Zimo. Ipinaabot niya na hindi na dapat mag-alala ang ina ni Mei, sapagkat handa siyang magbigay ng proteksyon. Binasag ng ina ni Mei ang katahimikan sa pamamagitan ng isang malamig na pagtanggi. Hindi niya kailangan ng anumang proteksyon. Muling uminit ang galit ni Lin Zimo, at mariin niyang ipinahayag na kahit patanggihan nito ang kanyang alok, hindi ganoon ang sitwasyon ni Mei. Bilang anak ng City Lord, tiyak na magiging target si Mei, at sa oras na siya ay bumalik, hindi na rin makakaligtas ang Peacock Demon Clan. Dahil dito ay nagngit-ngit ang ina ni Mei at tuluyan ng hinamon si Lin Zimo na tapusin na silang lahat upang matapos na ang lahat ng ito. Samantala, bumalik ang eksena sa ikalawang araw ng auction. Nais mang bumalik ni Tang sa Carry City, pinili niyang pigilan ang sarili sapagkat napakahalaga ng auction sa araw na iyon. Bukod dito, hawak na niya ang malaking halaga ng elemental coins na nakuha mula kay Shu Ziren bunga ng pagbebenta ng array list noong nakaraang araw. Agad na nagsimula ang auction sa 2 item, at hindi nag-atubiling sumali si Tang sa bidding. Ang una ay isang God-level plant Spirit King Essence. Ang pagsipsip sa Spirit Essence nito ay direktang magpapalakas sa Divine Consciousness, bagamat mapanganib ang proseso kung gagawin ng walang tamang pamamaraan. Batid ni Tang na hindi limitado sa simpleng paglamon ang tamang paraan ng paggamit nito. Dahil hindi pamilyar ang karamihan ng mga halimaw sa halaga ng Spirit Essence, nakuha niya ito sa halagang 1,500 elemental coins. Ang ikalawang item ay isang malaking batch ng Black Stone. Mayroon na siyang karanasan dito mula sa Redemption Store, at alam niyang maaari itong i-refine upang maging Black Gold, subalit ang kaalamang iyon ay hindi laganap sa mundong iyon. Ang dati niyang nakuha ay 12 dosin lamang, ngunit ngayon ay umabot ito sa ilang tonelada. Dahil walang interes ang iba, nakuha ito ni Tang sa halagang 300 elemental coins. Labis ang kasiyahan ni Tang sa 2 item na iyon, kaya pinili niyang hindi na sumali sa mga susunod na bidding, hanggang sa inilabas sa entablado ang 3 Red Foxtail relics. Ang mga ito ay mga kayamanang nagmula sa mga labi ng pagkasunog ng Red Fox Clan, at may kakayahang tumulong sa cultivation habang binabawasan ang backlash na dulot ng bloodline. Dahil sa kakapusan ng yaman ng Red Fox Clan nitong mga nakaraang taon, napilitan silang isama ang mga ito sa auction. Naramdaman ni Tang na hindi pangkaraniwan ang relic na iyon, kaya agad siyang sumali sa bidding at matagumpay na nakuha ang mga ito sa halagang 3,000 elemental coins. Habang papalubog ang araw, unti-unti nang nalalapit ang pagtatapos ng bidding. Alam ng lahat na sa huling yugto ng auction karaniwang lumalabas ang mga pinakabihirang item. Naalala ni Tang ang 2 kayamanang nakita niya noong nakaraang araw na labis niyang ninanais ngunit hindi niya makuha dahil sa mataas na presyo. Ngayon ay iba na ang sitwasyon, may sapat na siyang pondo. Ipinahayag ng host na ilalabas na ang huling 3 item ng araw. Dahan-daang dinala sa entablado ang una, isang napakalaking bagay na natatakpan ng pulang tela. Nanlaki ang mga mata ni Tang nang maramdaman niya ang napakalakas na aura na nagmumula rito. Kahit simpleng pagmasid lamang ay sapat na upang makaramdam siya ng panlalambot.
Inalis ng host ang takip, at tumambad sa lahat ang isang napakalaking berdeng bato. Ipinaliwanag ng host na ito ay isang extraterrestrial meteorite, at habang nagsasalita siya ay napansin ni Tang na tila bumabagal ang kanyang galaw, waring naapektuhan ng kapangyarihan ng bato. Ayon sa host, tinatawag ito ng ancestral court na Stone of Slowness, at anumang nasa saklaw nito ay kusang bumabagal. Hindi pa rin matukoy ang tunay na dahilan ng epektong iyon, at kahit ang time change ability ng Time Crocodile Clan ay hindi kayang baguhin ang impluwensya nito. Hindi na nagtagal ang paliwanag at agad niyang inanunsyo ang starting price na 5,000 elemental coins. Sa kabila ng hiwaga ng bato, nag-atubili ang mga bidders. Para sa karamihan, tila pabigat lamang ito sa may hawak, at masyadong mataas ang halaga nito para sa isang hindi lubos na nauunawa ang item. Subalit iba ang pananaw ni Tang. Batid niya ang tunay na pinagmulan ng bato. Para sa kanya, hindi ito Stone of Slowness kundi ang Beacon of Time and Space, isang bagay na nagmula sa Divine Realm, ginagamit bilang panukat ng daloy ng oras sa iba't ibang mundo. Ang karaniwang sukat nito ay kasing liit lamang ng isang pako, subalit ang nasa harapan niya ngayon ay libu-libong beses na mas malaki, isang natural na anyong nabuo sa kalawakan. Dahil dito, naging matatag ang pasya ni Tang. Siya ang unang nagbid, at sa huli ay walang sinumang tumutol. Sa gayon, matagumpay niyang nakuha ang Beacon of Time and Space sa pinakamababang halagang 5,000 elemental coins. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.